Maigsoon sa atong pagpadayon sa atong Bible study sa Book of Psalms, Psalm number 92 verses 12 to 14 or Psalm 92 12 to 14, no? Salmo 92, numero 92, versikulo 12 to 14. Sama sa ato gisgutan kaniya, nag-ingon diri, the righteous will flourish like a palm tree, they will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God, they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. So nagisgot siya og righteous, no? Tinutukoy kinsa bang righteous? Tao nga righteous. So paano nato nasabi sama sa giisis ko tangga nga kita righteous? Samantala ang Biblia nagaingon nga ang tanan nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios sama sa giingon sa Roma kapitulo 3:23. So ang first step mga igsoon, tungod kay kita nakasala, ako, ikaw, una mangayo kita kapasayloan sa Dios sa tanan nato mga sala. Kinasing-kasing dili pwede nga atik-atik lang mga igsoon. Ikaduha, dawaton si Jesucristo ngayang Diyos ug manluluwas. Tungod kay si Jesucristo ang dalan, no? He's the way, kamatuoran, the truth, life, and the life, ug ang kinabuhi. So mo na siyang proseso ug labaw sa tanan mo born again ka sama sa giingon sa John chapter 3 verses 3 to 7. So unsay born again? Ang born again makita nato sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 nga giingon, kung ang tanan nga naa na kay Hesukristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan nga kinabuhi wala na og bag-ong kinabuhi na ang tanan. So meaning to say, kung maghisgot ta kay sa tribo, kung unsa ang tribo nimo i-delete na, dili literal nga tanggalon na to ang ato pagka-tribo. Kasi ang tribo usahay na among god ugali na pagya kung ikaw example unsa ka nga tribo dia mo ning namatan nimo kaugalian nimo, delete na to siya kasi born again na ta. So Kristohanon na ang tawag sa mo, born again Christian na. So meaning to say, ang ibig sabihin, kung chismosa ka sa una, dili ka na chismosa karon. Kung wala ka, di ka manggihatagon sa una, manggihatagon na ta karon. So meaning to say, ang pagiging righteous, no, dili lamang kini action but gikan sa atong kasing-kasing igsoon, no? May nakakita o wala, dapat matinud-anon ta. Sa sumatotal, sama sa giingon nako ganiya, ang pagiging righteous mga igsoon nga kung kinsa tong nagpuyo, no, refers to those who live in right relationship with God, obedience and faithful. So itong nagasunod, sumala sa kabubuton sa Dios, no, nagasunod ta, faithful ta, matinud-anon ta diya sa atubangan sa Dios. So dito ta sa padayon ta, nagisgot siya righteous, meaning to say tao nga righteous ang gitukoy niya, will flourish like a palm tree, no? Gikumpara siya sa palm tree. When we say palm tree mga igsoon, general na siya, generic ni siya, kinatibuk-an na palm tree, no? Wala siya gi-specify. Kasi kung magisgot kag palm tree, thousands na klase sa palm tree ang naa diri sa kalibutan. But adunay napulo nga common nga patawag nato nga palm tree. But diri mga igsoon ang gi-example diri tong palm tree nga dates ni siya kay mao man niya motubo sa desierto. But dito ta sa pinaka-common nga palm tree, dili siya palm oil but the coconut tree, ang lubi. Unsa ba ang naa sa lubi mga igsoon para mas makarelate ta? Ang lubi mutubo na siya. Bisag dili nindot ang yuta, mauga man na siya, marse man na siya, no? And even the desert climates nga mao na ang dates, no? Muka survive pud ang lubi bisag init kayo itanom nimo, bisag drought pa siya, bisag
mahangin ba na siya. During the storms, basta dili lang parehas sa Pablo sa una nga nahitabo sa Davao Oriental or adunay mga hangin, mabawog lang ng lubi, maigsoon mabawog siya. But dili gyud sa ingon nga totally maputol. Kundi mo balik ra pud siya sa dating sitwasyon niya, kung unsang itsura niya. No, sa dating posisyon niya, mo ana lang na siya, duyan-duyan lang na sa hangin. Din nagataas pud niya siya nga straight kaayo. Minsan maabot siya 50 to 80 feet. Tong dito ko sa Jinsan, sa parents, sa pastora na nakita na ko, grabe nga lubi, taas-taas kaayo. Ito siya, maabot siya 80 feet. Always reaching toward the sun. Din isa pa, kuyaw ang bunga ani. In season and out of season, bisag dili niya season, nagabunga siya. Dili siya sama sa durian nga may season lang gyud siya. Sama sa ubang prutas ba nga durian, malansones, mga rambutan na nagyud siya season. But kining lubi mga igsoon, kining coconut tree, may season o wala, mubunga gyud na siya, nagyud na siya bunga. Nindot pa gyud ang kuan niya, mapuslan nimo ang bunga pa lang niya, mapuslan nimo. Mainom nimo ang sabaw, makaon nimo ang unod. Ang bunot niya, pwede pa nimo kung maugas siya, pwede nimo siya pang sugnod. Pwede pa nimo siya i-cover sa mga nakita na ko kay nanay sa una or kay mother-in-law pod na ko. Ikuan niya sa tawag ni kining sa orchids. Kung experience na ako sa bukid kabataan, magamit na ako na sa kwa, pero dili na ta magisgot dito. Kanang bagol niya, magamit siya, pang sugnod lang niya, pang uling, pang sugba. So ganun ka importante, bunga pa lang na maigsoon. Kung magisgot po ta sa lawas niya, kung magisgot po ta, parte sa lawas, gikan sa dahon, ang dahon niya, ang lukay, pwede nimo iatop siya. Kung akay mga kahayupan niya, bisag na mo sa forest o sa bukid, pwede nimo na iatop sa una. Kuha migratan sa una, ginaatop na mo na, no? Dahon sa palm trees, ginaatop na mo na din. Ang lukay niya, pwede nimo himuog walis, pwede nimo pang toothpick, ganun kaklase din. Ang lawas sa lubi, pwede nimo na ilamber mga igsoon. Ang balay nako sa retirement place na giingon nako, si Rest House siya, mga lubi ang haligi. Kadalasan mga gipanggamit ako mga formas nung nagpa-construct ko, lubi tanan na, ligon kaayo, centennial nga lubi. So murag gamot na lang gyud ang dili mapuslan sa lubi. So ing ana mga igsoon, bisag ang dahon niya nga tong pinilian sa lukay, pwede to siya idingding siya sa mga kubo-kubo. So ganun kagamit ang lubi. So sama sa ato ang mga igsoon, sama sa usa ka lubi nga nagapadayon siya, nagapamunga, nagaproduce og bunga bisag sa uga nga lugar, no? Mao pud na ang senyales sa atong kinabuhi na dapat usa ka Kristohanon productive ta sa usa ka righteous bisan pa sa bugat na sitwasyon, sa kondisyon. Kailangan nagapadayon nga mababungahon ta sa physical lang ba, sa material na bagay. Well, kasali siya, but ang pinakapunto dito is about spiritual life, even in dry or difficult season mga igsoon. So meaning to say, ang atong pagkakristohanon, bisan pag-abot ang si problema, mga pagsulay diha, dapat nagapadayon, nagasanag na siya, nagadanag na siya. Makita sa uban ang atong kinabuhi nga kristohanon. Una, sa atong panimalay. Number 1, sa inyo mag-asawa. Di na kailangan nga isulti na. Sa pag-uban pa lang ninyo, sa nindot nga relasyon ninyo mag-asawa, isa na sa mga bunga. No? Dili kailangan nga pug ang asawa nagapanabi na sa bana, so meaning to say, dili nindot.
ang kinabuhi ang Kristiyanon og si bana maupod. So dapat sa relasyon pa lang ninyo mag-asawa dito makita ang bunga sa kinabuhi nga espiritual, kasi bunga man na siya maepekto. Then ang pagkinabuhi ninyo, even the material things, dili pwede kasi ang about kung ikaw Kristohanon, in all compassing na siya. Nagkaroon siya ng balance, no? Nga pag-grow. Dili lang nag-grow ka diya sa spiritual lang. Kaya hindi ako mutuo nga miingon nga bahala pobre ko and material basta mayaman ko sa spiritual nga bagay. Ako dili ko miingon pod nga mayaman ko sa material, but kanang dili ba nga nagkagidlay ka, dili pwede nga nagkagidlay ang kinabuhi nga Kristohanon mga igsoon. So productive ta sa tanang aspeto, no? Sa lalo na sa spiritual nga bagay. So dili ingon nga lisod kayo ang kinabuhi. So mao na siya. What to diri sa verse 13? Ingon pa niya, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of God. So din he planted in the house of the Lord. So kini nagtukoy kini sa usa ka tawo nga nagapadayon nga close diha sa Ginoo. Dili siya literal, di lang nato intindihan ni literal nga pamaagi. Kay gingon niya, planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. So meaning to nagisgot kini sa tao nga nagapadayon siya nga ang iya relationship diha sa Ginoo. Close siya diha sa Ginoo. Dili close nga nagapasip, kundi ang iya relationship ba diha sa atong labaw makagagam, spiritually rooted in His presence, no? Rooted in His presence. Asa man ta mo adto mga igsoon, dapat dili mawala ang atong relasyon diha sa Ginoo. Kanunay siya lig-on, kanunay siya nagapadayon, kung unsa ta sa sulod sa simbahan mo apod ka sa gawas. So mo dapat ang mahitabo sa usa ka Kristohanon. So nagitsgot siya flourishing in His courts. Ang flourishing in His court doesn't mean nga financial blessings na siya. Although na siya, pero ang pinakasentro diri is about spiritual matter mga igsoon. Espirituhanon nga kinabuhi. Meaning to say, aduna kay kalinaw, aduna kay kalipay, adunay spiritual growth, ug labaw sa tanan Ginoo ang faithfulness nga giingon din ho. So mo na siya mga igsoon. Mo nang ibig sabihin sa verse 13, planted in the house of the Lord, they will flourish in the court of our God. Then, nagisgot po siya, they will grow like a cedar of Lebanon. So, nagisgot siya about sa cedar, no? Cedar of Lebanon. Alam niyo mga igsoon, bakit ikumpara siya sa kahoy sa Lebanon, cedar? Kabalo mo unsa ning cedar tree? Kining cedar tree, one of the famous tree nga nailhan siya nga kung sa ato pa ni murag magkuno ni siya. Mura na siya mga tong mga kahoy nga mga hardwood, no? Its strength, beauty and durability, no? Mao ni siya ang cedar of Lebanon nga guys. Lig-on ni siya nga kahoy. Kadalasan nagatubo lang ni siya dito sa kalasangan sa Lebanon, sa Syria o sa Turkey. Dito ra gid ni commonly nga makita. Ding gina-export po ni siya nga kahoy. Nagatubo ni siya to 40 meters ang katason niya. Diya dako kaayo. Equivalent sa 130 feet kung di ko nagkamali. No din na adunay siya lapad nga dahon. Pwede siya pasilungan sa ilalom, pwede ka mo pahulay dito. Sama sa usa ka balite, no? Kaya ang balite dili sa considered nga magkuno. Kanang magkuno nga kahoy gikumpara siya. Din lig-on gyud ni siya kahoy. Din humot pa gyud siya. Thus according to the study, ang lifespan ni ini moabot siya 1,000 years.
no, maabot siya 1,000 years, maabot siya 1,000, grabe. Kita mga matay na ta, makaabot 70 years, but ang lifespan ni ining kahoya moabot og 1,000 years according to the study, no? Dili pa siya maunsa mo balik na atong Ginoong Hesus. Kung atupod ka sa Biblia, sa history, gigamit ni King Solomon aron mag-build sa usa ka temple, no? Sa Jerusalem, na record ni sa First Kings, I think in the First King chapter 5 na hisgutan ni. Then sa unang panahon ginagamit ni sa mga palasyo, sa mga barko, mo ni siya mga gamit nga cedar tree. Kasi ang cedar, no, it represent kingship, pride and power. No? Kaya ang cedar tree importante ni nga kahoy sa Lebanon. Kung makitaan nimo ang national flag nila, ang national flag nila, naa dito ang kahoy, mo ni siya ang cedar tree na nakabutang dito sa flag sa Lebanon. Bisag i-search nimo sa internet, it symbolize pride and endurance. So mo na siya. So kung i-reflect nimo na sa mga igsoon, no need to explain na. Dito pa lang sa klase sa kahoy nga cedar, kung i-reflect nimo ang righteous nga tao, maupod na siya. Meaning to say, kung ikaw ang usa ka cedar nga Kristohanon ka, tas gisama ka sa usa ka cedar tree, meaning to say, lig-on pod ka, no? You are rooted, no, na pagka-Christian sama sa usa ka cedar of Lebanon nga gi-example din hi mga igsoon. Then the last verse ingon pa niya, they will bear fruit in old age, they will stay fresh and green. Tan-awa. Bisag daw ang lubi, bisag tigulang na ang lubi, 30 years na siya, nagka-continuous gyapon ang pamunga. Makakupras gyapon ka. Every 3 months, every semester, ingon pa nila makakupras ka mga igsoon. 3 semester, ingon pa sa term na madunggan nako sa unang mga panahon. Ang ingon pa dire, they will stay fresh and green. So meaning to say mga igsoon, ang tao physically magtigulang gyud ng tao. Pero ang ibig sabihin dire nga kung ikaw faithful believer, kailangan remain spiritual productive ta, wise and influential. So dili pwede nga ang kinabuhi sa Kristohanon, no, bisag nagkaedad na, dili pwede nagkagidlay, no, nagkalusyang, kasi giingon diri they will bear fruit in old age, they will stay fresh and green. Stay fresh and green, munay gisgutan diri. God's people do not dry up with age, no? As long as they walk with Him, they will remain fruitful. Kaya nagapadayon na mambungahon ta, full of spiritual life, no matter kung unsa man ang edad nato, dapat nagapadayon siya, no? Presko kanunay, no? Kailangan makita ang kadagayaon nato. Dili ingon tigulang naman ko, ingani na ko, hindi ganun mga kapatid. Dapat makita sa uban na naga-flourish, no? Lig-on, makita ang kadagaya, makita masaksihan sa uban tong unsa ka sanag, no? Makita ang kahayag diha sa ato. Dili kay 30 anyos ka, mura kag 70 anyos na tan-awon. So dili pwede ganon, nagkagidlay ang kinabuhi nga Kristohanon. Dapat stay fresh and green, may igsoon. So mao lang to sa 19 minutes nga pagpaminaw nato, sa 19 minutos nga pagpaminaw, ang Dios magauban ka nato og hatag o wisdom, knowledge and understanding sa mga butang atong ginasgutan karon. Happy Sunday to all.